Ako at ang asawa kong si Lynn ay magkasama sa loob ng 6 na taon at 11 months na kaming kasal. Ang buong history namin bilang magnobya ay normal naman. At wala din ako napansin na kahit anong kakaiba sa pag-uugali niya o mga red flags. Kaya hindi ko talaga maisip kung bakit gano'n na lang ang kinikilos niya. Si Lynn ay mabait, matalino, at sobrang maalalahanin. Mature. Ang mga pananakot at pagiging isip bata ay wala talaga sa kanyang bokabularyo. Hindi rin siya mahilig manood ng mga horror movies. Noong nagsisimula pa lang kami, pumayag siyang manood ng Shake, Rattle and Roll kasama ko dahil alam niyang mahilig ako sa horror. Natakot siya ng sobra at kalahati lang ng pelikula yung napanood namin bago namin itigil dahil sa sobrang takot niya. Hindi siya mahilig sa mga creepy na bagay at hindi rin siya mahilig sa mga prank. Pero para sa akin, ayos lang yun. Pero yun din ang dahilan kung bakit sobrang nakakabahala siya. Napaka out of character talaga. Dagdag ko na rin na wala siyang anumang mental health issues at sa pagkakaalam ko, wala rin namang history sa pamilya niya. Alam kong may mga taong magaling magsarili ng kanilang mga problema. Pero sa loob ng 6 na taon namin magkasama, mapapansin ko naman yun kung merong senyales, di ba? 2 buwan na ang nakalipas. Nasa kusina ako at nagtitimpla ako ng kape bago pumasok sa trabaho. Medyo late na ako at alam kong hindi na ako aabot sa usual na ino-orderan ko ng kape. Humihigop ako ng kape at nagmadali ako naglakad para lumabas ng pintuan. Nang mapansin ko si Lynn na nakatingin sa akin mula sa sulok. Ang nakikita ko lang yung mga mata niya at ang hibla ng kanyang mahabang itim na buhok na nakalitaw sa sulok. Ang natitirang bahagi ng katawan niya ay nakatago sa likod. Halos matapon ko yung kape ko nang makita ko siya. Napaso pa yung bibig ko. "Ano ba yan, mahal?" Sabi ko habang pinupunasan yung ilang patak ng kape na natapon sa pantalon ko. "Nagulat naman ako sa'yo." Bigla siyang umalis sa paningin ko na parang bata na nahuli. Narinig ko siyang nagmamadali papunta sa sala. At pagdating ko sa pintuan, wala na siya. Ang weird nito at hindi niya talaga ugali na gumawa ng mga ganyang bagay. Pero natutuwa na rin ako na mas nagiging playful at mapagbiro na siya. Kaya sumigaw na lang ako ng "I love you" at "baliw ka." Pagkasara ko ng pinto, narinig ko siyang tumatawa. Medyo weird, pero hindi naman siya big deal para sa relasyon namin. Nawala na sa isip ko yung nangyari nung tanghali. At pag-uwi ko, normal na siya ulit at parang walang nangyari. Hindi ko na siya binanggit at hindi na din naman niya nabanggit sa akin to. Kaya nagpatuloy na lang kami sa buhay namin. 3 araw ang nakalipas nang nangyari ulit to. Bandang 2:00 ng madaling araw. Nagising ako para uminom. Nakatayo ako sa kusina. Hawak ang pitsil. Nang maramdaman kong parang may nakatingin sa akin. Sa kung anong dahilan, tumingin ako sa saigat. Nakita ko ang nakangiting mukha ng asawa ko. Nakasilip siya muli sa kabilang sulok ng kusina. Nakatingin ng nalalaki at hindi kumukurap niya mga mata. Nakangiti. Parang ngiti ng isang baliw. Napasigaw ako. Inaamin ko. Hindi dahil sa inis kundi sa sindak. Sa kung anong dahilan,
Sobra akong natakot sa sandaling yun. Nung narinig niya yung sigaw ko, umalis siya patras mula sa paningin ko. Gamit ang mga kamay at paa niya. Sa sahig habang nagmamadali siyang umalis sa kusina na gumagapang. Hindi ko siya inabol o tinawag. Nakatayo lang ako ron. Nakahinto lang sa gulat. Iniisip kung anong sumapi sa kanya para gawin yun. Medyo matagal bago ako nakabalik sa taas. Dahil sa sobrang pagkabahala, pero kalaunan ay nagawa ko din. Pagdating ko sa kwarto namin, nakahiga na si Lynn. Natutulog. O nagkukunwaring natutulog. Pakiramdam ko kasi baka bigla siyang sumugod sa akin pagsampa ko sa kama. Pero wala. Umakyat ako sa kama at hindi siya gumalaw. Malalim at mahinaw ng kanyang paghinga. At nagsimula akong magduda kung nananaginip lang ba ako. Kinabukasan, inaantay ko siya na bumaba para magkape. Pagbaba niya ay binigay ko sa kanya ang tasa at hinalikan siya sa pisngi. Nagpa siya akong tanongin siya tungkol dito. Ano yung kagabi? Tanong ko. Sa kalmado na tono para hindi siya ma-offend o mapahiya. Nagtaka siya habang umiinom ng kape. Umiling na, parang wala siyang ideya sa tinutukoy ko. Nakasilip ka sa akin dun, sabi ko. Tinuturo ang lugar sa sahig malapit sa sulok ng kusina. Sinundan niya ang tingin ko. At nang tumingin ulit siya sa akin, bigla siyang tumawa. Tumawa siya na malakas kaya natawa na din ako. Kinikilabutan ako sa'yo, alam mo ba? Sabi ko. Tumawa siya at inilapag ang tasa sa counter at niyakap ako. Kinikilabutan din ako sa'yo, mahal. Kaya patas lang tayo. Pabirong sagot niya. Nagpaalam kami sa isa't isa at umalis papuntang trabaho. Habang nagmamaneho, patuloy kong iniisip kung gaano nakakatakot ang makita siyang nakangiti sa akin mula sa likod ng sulok ng kusina. Ang tunog ng mga kamay niya sa sahig habang gumagapang siya palayo. Sinabi ko sa sarili ko na baka sinusubukan niya lang maging mapagbiro. Na sinusubukan niya lang subukan yung mga hilig ko sa horror. Hindi naman ako takot sa kanya. Hindi lang ako sanay o komportable sa mga ganun niya. Nagsimula ako siyang makita na sumisilip sa akin na mas madalas. Minsan, sumisilip siya mula sa likod ng sofa o mga kortina ng sala. Minsan pa, nagawa niya makapasok sa lumang baul ng lola niya na nakalagay sa paanan ng kama namin. Kung hindi lang lumalangitit yung bowl, baka nga hindi ko pa mapapansin na nagtatago siya dun. Nakabukas ng konti yung takip para makita yung kalahati ng mukha niya. Nakangiti siya parang isang excited na bata. Tumindig talaga yung balahibo ko sa katawan. Nawalan ako ng boses at napatunganga lang ako. Nang sa wakas natauhan ako, tinanong ko siya kung bakit niya ginagawa yun. Hindi siya sumagot. Pero dahan-dahan niyang isinara yung takip hanggang naikulong niya yung sarili niya sa loob. Napawalkout na lang talaga ako. Hindi ko maintindihan kung bakit niya to ginagawa. Pero malino na nag-e-enjoy siya rito. Umaasa lang ako na magsasawa siya agad sa ginagawa niya. Hindi sumilip sa akin si Lynn sa mga sumunod na 2 linggo. Nagsimula akong isipin na tapos na siya sa kakaiba niyang prank at napanatag ako. Isang gabi, habang nanonood kami ng palabas sa Netflix, pabirong sinabi ko na hindi ko na siya nakikitang sumisilip sa akin kamakailan.
Tumingin siya sa akin na may malit na ngiti at sinabing, baka mas gumaling lang ako sa ginagawa ko. Hindi ako nagsalita pero napaisip ako kung nagbibiro ba siya o hindi. Sa mga susunod na araw, hindi ko mapigilang isipin yung sinabi niya. Sumisili pa rin ba siya sa akin nang hindi ko napapansin? At kung ganun, ano yung nakukuha niya sa ginagawa niya? Nagsimula ako mapraning. Palagi kong tinitignan kung nanonood siya mula sa likod ng kanto o pintuan. Nagiging nerbiyoso ako kapag nasa bahay ako at hindi siya nakikita sa paningin ko. Parang mababaliw ako. Pero matapos ang ilang linggo na walang ibang insidente, nagsimula ako mag-relax. Tumigil ako sa pag-check sa likod ng mga gamit at pader at sinabi ko sa sarili ko na masamang alaala lang to. Pagkatapos, ilang araw lang ang nakalipas. Lumala ito ng gusto. Umalis si Lynn para pumunta sa mga kaibigan namin. Umupo ako sa sofa at nag-relax habang naglalaro sa laptop. Bandang 9:00 ng gabi, nag-shower ako at habang hinuhugasan ko yung sabon sa buhok ko, naramdaman ko na parang may nakatingin sa akin. Dahan-dahan kong binuksan yung mga mata ko at halos atakihin ako sa puso. Sumisilip si Lynn mula sa likod ng shower curtain. Ang buong ulo niya ay nakapasok sa shower, habang ang katawan niya ay nasa labas lamang. Ang mahabang, itim niyang buhok ay nakalaylay sa kortina. Ang mga dulo na to ay basa. Ang kanyang bibig ay nakanganga sa isang nakakatakot na ngiti. Yung mga mata niya, nanlalaki at pula, na parang hindi siya kumurap ng sobrang tagal. Sumigaw ako at napatras sa dingding. Hindi siya gumalaw. Hindi rin nagbago yung ngiti niya. Yung makeup niya na nalulusaw sa kanyang pisngi at gumagawa ng dalawang maitim na guhit. Tuwang-tuwa siya at para siyang baliw. Takot na takot ako. Nanatili kami sa ganung posisyon ng ilang sandali. Walang nagsasalita sa amin. Matapos ang tila walang katapusang sandali, dahan-dahan niyang inuro ang ulo niya mula sa shower. At pinanood ko ang kanyang malabong anyo sa likod ng kortina habang lumalakad siya patras patungo sa pintuan ng banyo. Isang segundo ang lumipas at biglang bumagsak na malakas ang pintuan ng banyo. Sa sobrang lakas, umalog yung mga salamin. Napasigaw ulit ako at tumalon palabas ng shower upang ikandado ang pintuan. Nanatili ako sa loob ng banyo ng higit sa 1 oras. Marahil ooy ako sa tingin ng iba sa inyo. Pero biro man o hindi, hindi ko na talaga kaya ang kalokohan na to. Yan ang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko habang naglalakad ako sa loob ng banyo. Humihinto upang makinig sa pintuan minu-minuto. Biglang nakarinig ako ng isang mahinang tunog. Idinikit ko ang tenga sa pintuan ng banyo. Pinipilit na makinig. Wala akong naririnig. Pero ini-imagine ko na nakatayo si Lynn sa kabilang side. Tumatawa sa kanyang biro. Nakaramdam ako ng inis. Galit na galit ako dahil natatakot ako sa sarili kong pamamahay. Napipilit na magtago sa banyo ng 1 oras. Para saan? Sa isang biro. Kung biro man to, hindi to nakakatuwa. Ano bang problema mo? Sigaw ko. Hindi na ako natutuwa. Hinintay kong humingi siya ng sorry. O tawagin man lang akong gago. Pero nakarinig lang ako ng isang mahinang ungol. Napakahina na nagtaka ako kung narinig ko pa talaga yun. Pagkatapos ay kumpletong katahimikan na naman. Lynn?
Manginig-nginig kong sinabi. Wala akong nakuha na sagot. Tanging ang mabigat kong paghinga. Utang na loob, Lin. Tumigil ka na. Sigaw ko. Padabog kong hinampas yung pintuan. Hinintay ko murahin niya ako. Isang bagay na inaasahan ko mula sa kanya kapag kinakausap ko siya ng ganun. First time ko siyang nasigawan. Pero wala. Tanging ang paminsan-minsan pagtulo ng tubig mula sa showerhead lang yung naririnig ko. Hindi ko itatanggi na natakot ako. Sobrang takot ako na buksan yung pintuan at harapin ang sarili kong asawa. Naghintay pa ulit ako ng 30 minutes. Yung 30 minutes na yun sobrang tagal lalo na pag takot na takot ka. Pero napagpasyahan ko na hindi ko sisirain ang gabi ko sa pagtatago sa banyo. Kaya lumuhod ako at sumilip sa ilalim ng pintuan. Halos sinaasahan ko makita ang kanyang mukha na nakasilip pabalik sa akin pero sa kabutihang palad, hindi ko nakita. Natanaw ko hanggang sa tuktok ng hagdan. Walang Lin. Hindi ko alam kung dapat ba ako maging masaya o hindi. Tumingin ako ng ilang minuto. Naghihintay na makita ang kanyang ulo na lumitaw sa ibabaw ng hagdan. Pero hindi ito nangyari. Tumayo ako. Ang aking kamay nakabitin sa ibabaw ng pintuan at hinanda ko yung sarili ko. Dahan-dahan kong inikot ang kandado gamit ang nangiinig ng mga daliri. At halos buksan ko na ito na marinig ko ang isang tunog na nakakapagpalula pa rin sa akin kapag iniisip ko. Isang ungol. Mas malakas na to kaysa ngayon. Pero sa pagkakataong ito, natukoy ko kung saan to nagmumula. Iniikot ko ang ulo ko sa pintuan ng aparador. Parang slow motion. At nagkatitigan kami ng asawa ko na nakasilip mula sa maliit na siwang. Ang kanyang mga mata na nanlalaki at ang kanyang bibig na nakabuka sa pinaka nakakagimbal na paraan ng ngiti na aking nakita. Hindi ako nakasigaw. Sobrang takot ako para gumawa ng kahit ano. Nakahawak lang yung mga kamay niya sa dibdib niya. Nanginginig yung buong katawan niya sa tuwa na parang hindi niya na kayang itago yung saya niya. Isang maikli at malat na ungol ang sumingaw mula sa kanyang lalamunan. Malalim at nakakadiri na nagpadala ng panginig sa buong katawan ko. Sa kung ano man, nagawa kong buksan ang pintuan ng banyo at tumakbo na mabilis pababa ng hagdan. Hinablot ko yung susi at phone ko mula sa mesa sa sala bago tumakbo palabas sa sasakyan ko. Narinig ko ang matinis na tawa sa likod ko pero hindi ko narinig na hinahabol niya ako. Hindi na ako nagabala sa pagsasara ng pintuan sa harap. Nagmaneho ako palayo sa bahay. At hindi ko na inisip ang batas sa sobrang bilis ng pagmamaneho ko. Nanginginig lang ako buong oras. Dahil na rin siguro sa takot at lamig. Marahil pareho. Hindi na ako nakakuha ng damit o kahit na sapatos. Nakaboxer lang ako at basa pa ang buhok ko. Diretso ako nagmaneho papunta sa bahay ng kapatid kong si Chris na mga 40 minutes ang layo. Hindi ko na pinapansin ang anumang tawag at text na nare-receive ko. Hindi ko na tinignan yung phone ko hanggang sa ligtas akong nakaparada sa harap ng bahay ng aking kapatid. Tinawagan ako ni Lynn ng 4 na beses at nagpadala ng sunod-sunod na mga text. Nagtatanong kung saan ako nagpunta at bakit ako malis. Nang gano'n na lang. Ibinalibog ko na lang yung phone ko sa dashboard sa gigil. At galit na galit ako sa pagmamaang-maangan niya. Nagulat yung kapatid ko at ang asawa niya sa pagdating ko. Lalo na nakaboxers lang ako. Pero okay lang naman daw at manatili ako hanggat kailangan ko. Pinairam ako ni Chris ng mga damit at tinanong kung ano nangyari. Sinabi ko na nag-away kami ni Lynn.
Pero hindi ko sinabi yung mga detalye. Ayokong isipin niyan nag-overreact ako at iniwan ang asawa ko dahil lang sa biro, kahit di na nakakatawa. Ibig kong sabihin, hindi ba tiniengganyo ko siya ng ilang taon na magpakasaya at huwag masyadong maging seryoso? Gusto kong mag-relax at maging mapagbiro naman siya. Pero hindi ganito yung nasa isip ko. Sinubukan ko matulog sa sofa nila, pero ayaw ng utak ko na tumigil. Pag pinipikit ko yung mga mata ko, nakikita ko yung mukha ni Lynn na nakatitig sa akin mula sa loob ng aparador. Isipin ko lang na nandun pala siya kasama ko. Kinikilabutan talaga ako. Hindi pala siya umalis sa banyo. Sa halip, pumasok siya sa aparador at isinara ang pintuan ng banyo para lokohin ako. Isipin ko lang na bumalik ako sa bahay namin naaligaga ako. Kung ano-anong pwesto na ang ginawa ko, hindi pa din ako makatulog. Kaya sa uli, inabutan ako ni Chris ng sleeping pill para makatulog naman ako kahit kaunti. Pero kahit sa pagtulog ko, hindi matahimik ang utak ko. Puro mukha lang ni Lynn na nakangiti. Tirik na ang araw nung nagising ako. Nanakit ang buong katawan ko mula sa sofa. At pakiramdam ko pagod na pagod ako. Alam ko naman na kailangan kong tawagan si Lynn sa ayaw at sa gusto ko. Pero hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko. Hindi ako uuwi maliban na lang kung ipangako niya na hindi niya na ako tatakutin pa. Gusto ko lang na bumalik sa normal ang asawa ko. Gusto ko lang na bumalik ang lahat sa dati. Pinag-iisipan ko na tumawag at sabihin sa kanya yun. Pero nakaramdam na naman ako ng pamilyar. May nakatingin sa akin. Nakahilata lang ako. At ang mga mata ko ay nasa kisame lang nakabaling. Parang lalabas yung puso ko sa dibdib ko. Ayokong tumingin sa ibang direksyon. Pero habang sinasantabi ko yung nararamdaman ko, lalo naman siyang lumalala. Kusa nang lumisang paningin ko. Nakita ko yung mukha niya na nakadikit sa bintana sa tabi ng sofa na tinutulugan ko. Nakatitig pababa sa akin, katulad ng tingin niya na nakangiti habang nakanganga. Tumutulo ang laway sa labi niya at nagiiwan ng dalawang mahabang guhit pababa sa salamin. Wala akong ideya kung gaano siya katagal doon. Pero may nagsasabi sa akin na matagal na siyang naroon. Marahil buong gabi. Hindi ko na pinansin yung lakas ng sigaw ko. Kahit natakot ako, galit pa din ang naig sa nararamdaman ko sa sandaling yun. Tumalon ako mula sa sofa at tinampas ko yung palad ko sa bintana. Lynn, nasisiraan ka na ba ng bait? Ano bang problema mo? Umuwi ka na. Sigaw ko. Hindi siya gumalaw. At ang kanyang nakakilabot na ekspresyon ay hindi nagbago. Kung meron man, lalo pang lumaki ang kanyang ngiti, na parang ngayon lang siya nakaramdam ng sobrang kasiyahan. Naririnig ko si Chris at ang asawa niya na gumagalaw sa taas. Para bang narinig sila ni Lynn sa kanyang pwesto sa labas. Bahagyang kumibo ang ulo niya sa kanilang direksyon at nagsimulang isara ang kanyang bibig ng dahan-dahan. Tinawag ni Chris ang pangalan ko mula sa second floor. Halatang nag-aalala. Lumingon ako para makita siya at ang kanyang asawang si Rebecca na nagmamadaling bumababa sa hagdan. Nung muli akong tumingin sa bintana, wala na si Lynn. Ang tanging bakas na naraon siya ay ang dalawang guhit ng laway na patuloy na tumutulo sa salamin. Sinubukan kong ipaliwanag kay Chris at Rebecca na pagising ko na nakita ko si Lynn na nakatingin sa akin sa kanilang bintana. Nagdududa sila.
Sino ba naman ang hindi? Lumabas kami ni Chris sa labas, kaharap ng bintana. Pero walang mga bakas ng pasalupa. Tanging marka lang ng laway ang natira. Pusa siguro, hula ni Chris. Hindi na ako nakipagtalo. Inisip nila na nananaginip na ako pero hindi nila ako naiintindihan. At pagod na din ako para ipaliwanag sa kanila. Tumawag ako sa opisina ko at pinatay ko na din yung cellphone. Ayokong harapin si Lynn. Sobra na din para sa akin kung makikipag-usap pa ako sa kanya. Talagang nagsimula ako maniwala na may mali sa kanya, na hindi na maayos. Na kahit anong gawin niya, hindi na kami magiging tulad ng dati. Nalungkot ako nung iniisip ko na ganun. Umiyak ako buong umaga. Pagsapit ng tanghali, napagdesisyonan ko na harapin siya. Bigyan siya ng isang huling pagkakataon para ipaliwanag ng sarili niya. Ibigay ko man lang sa kanya yun pagkatapos ng 6 na taon. Sabi ko sa sarili ko. Binuksan ko yung phone ko at nakita ang dosenang text na ipinadala niya. Lahat mula sa isang tila nag-aalalang asawa. Usap naman tayo. Mahal kita. Tawagan mo ako please. Nag-aalala na ako. Sagot ko naman oh. Uwi ka na please. At marami pa. Lahat ng text na natanggap ko nagsasabing mahal niya ako. At gusto niyang umuwi na ako. Kung gaano siya nag-aalala. Wala ni isa man na tumutukoy sa ginagawa niya. Para bang hindi siya umaarte na para siyang tauhan sa isang libro ni Stephen King. Kahit yung mga text niya iba talaga. Karaniwan kasi nagte-text siya ng sobrang haba tungkol sa pagbili niya ng tinapay. Detalyado lahat. Nasa isip-isip ko na marami pa siyang sasabihin tungkol sa kalokohan na pinaggagawa niya. Alam kong siguro pang-isip bata lang yung sitwasyong to. Pero kung nakikita niyo kung paano siya tumingin sa akin, kung paano siya tumakbo na parang isang ligaw na hayop, nakangiti sa akin mula sa loob ng aparador na parang baliw. Maintindihan niyo kung bakit ganito ang reaksyon ko. Tumuloy pa ako ng isa pang gabi sa bahay nila Chris at Rebecca. Hindi ako nagising kahapon hanggang pasado tanghali na. At sa kabutihang palad, hindi ko nakita si Lynn na nakatingin sa akin mula sa bintana. Ayaw ko makisawsaw at alam ko wala ako sa lugar. Pero hindi na ba talaga kayo mag-aayos? Tanong sa akin ni Rebecca. Pinaganda niya kami ng tanghalian. At alam kong gusto niya makipag-usap nang hindi siya nagmumukhang pakialamera. Hindi ko alam. Kakaiba kasi ngayon. Sabi ko, pinipili na maingat ang mga salita ko. Hindi pa rin ako handa na malaman nila Chris ang buong rason ng kabaliwan na pinagdadaanan ko. Nagbabago naman lahat ng tao, Ben. Pero siya pa din naman yung babaeng minahal at pinakasalan mo. Baka kailangan niyo lang mag-usap tungkol sa mga issue niyo. Kung ano man ang nangyayari, sigurado akong kaya pa tong ayusin. Sabi niya. Mahirap na kasi. Mahirap na din ayusin kung pag-uusap lang. Hindi ko na siya mapagkakatiwalaan. Sabi ko, masakit para sa akin yung mga sinabi ko. Mahal ko at namimiss ko na ang asawa ko. Pero paano ako mabubuhay kasama ang tulad niya? Yung mabuhay na may takot na nararamdaman. Mahal ka ni Lynn. Sigurado akong hirap na hirap din siya. Sabi niya. Hindi ko rin alam. Sabi ko. Oo, ganun yun.
Ngayon ko nga lang siya nakitang sobrang lungkot eh. Napakalayo sa normal na Lynn na kilala ko, sabi ni Rebecca habang umiiling sa pagkukwento. Tumagal ng buong minuto bago bumuod sa akin yung sinabi niya. At nung nangyari yun, naramdaman kong tumindig ang balahibo ko sa katawan. Sandali, anong ibig mong sabihin? Nakita mo siya? Nakita mo si Lynn? Tanong ko. Biglang natuyo ang aking bibig. Tumango si Rebecca ng casual na parang hindi yun nakakagulat. Marahil para sa kanya hindi. Dumaan siya kaninang umaga pagkatapos umalis ni Chris papunta sa trabaho. Sabi niya, habang nililigpit ang mga plato sa mesa. Hindi ko nakita yung kotse niya. Nag-commute lang siguro siya. Becca, anong sinabi niya? Pumasok ba siya sa loob? Tanong ko habang nagpapawis ako sa noo. Sinimulan kong tignan ang paligid. Sinusuri ang mga sulok na parang may dadagit na nakatago doon. Hindi. Tinanong lang niya kung gising ka na at sabi ko hindi pa. Tinanong ko kung gusto niyang gisingin kita pero sinabi niyang wag na. Sinabi niya lang na hayaan ka matulog. Sabi niya habang nagugas ng mga pinggan. Yun lang. Wala na siyang sinabi pa. Tanong ko. Wala. Mukha nga lang siyang pagod na pagod. Para bang hindi siya nakatulog ng ilang araw. Sa tingin ko dapat tawagan mo siya. Tumayo ako mula sa mesa at nagpasalamat kay Rebecca sa tanghalian. Medyo gumana ang pakiramdam ko sa kaalaman na hindi siya pumasok. Gayunpaman, kailangan kong siguraduhin na nakalak ang mga pinto. Umupo ako ng ilang sandali. Sinusubukang alamin kung anong susunod na gagawin. Ayokong umuwi. Pero nararamdaman kong utang ko kay Lynn na tulungan siya sa mga kaya ko. Hindi ba nangako ko na mamahalin at sasamahan ko siya sa hirap at ginhawa? Malino na may sakit siya. At kung may sakit nga siya, at naniniwala ako na meron, kailangan kong subukan na makuha ang tulong na kailangan niya. Pero hindi ko alam kung saan magsisimula. Ayokong tumawag sa pulis. At bukod dito, ano bang sasabihin ko sa kanila? Na tinititigan ako ng asawa ko? Na nakakatakot siya? Bagamat kakaiba ang mga ginagawa niya. Wala naman siyang ginagawang krimen. Hindi pa kahit papano. Malamang sasabihin ng pulis na nag-overreact lang ako. Pero hindi pa din to biro. Pakiramdam ko, mali pa din yun. Delikado pa nga. Parang may madilim at masamang nakatago sa likod ng mga ngiti niya. Alam kong bilang asawa niya, may kakayahan akong iparehab siya. Pero, paano kung umakto lang siya na normal sa kanila? Malinaw na nagawa niyang lokohin si Rebecca na magmukhang nag-aalalang asawa. Hanggat hindi pa siya mapanganib sa sarili o sa iba, wala silang magagawa kundi pakawalan siya. Pagkatapos ng 72 oras, pakiramdam ko, wala akong matatakbuhan at hindi ko alam ang gagawin. Kaya, ginawa ko ang kahit anong gagawin ng isang asawa sa aking posisyon. Tinawagan ko ang kanyang ina, ng aking biyenan. Ayokong gawin yun. Hindi kasi ganun kaayos ang relasyon namin sa isa't isa. Hindi naman kami nag-away o kahit ano pa. Hindi lang siguro siya palabati na tao at madaling pakisamahan. Bihira siyang umiti. At kapag umiti naman siya, nakataas lang yung labi niya. Malalaman mong
pilit lang dahil sa mga mata niya. Kasi nananatili itong walang emosyon. Nagbibigay siya ng aura na parang lagi siyang handa makipagtalo. 2 beses ko pa lang siya nakikita. At tapos yung maikling pagbisita lang yun, yung ginawa namin. May impresyon ako na hindi niya ako aprobado para sa kanyang anak na babae. Lagi akong pinapalis ni Lynn ng mabilis. Dahil alam niyang hindi ako komportable sa presensya ng kanyang ina. At labis naman na pasasalamat ang nararamdaman ko kasi alam niya. Ang pakikisama sa kanyang ina parang paglalakad sa basag na salamin. Masaya ako na bumukod kami sa malayo. Kaya bihira lang kami magkikita. Iwas ako sa biyenan ko. Pero kailangan ko ang tulong niya. Ayoko makipag-usap sa kanya. Pero kailangan kong kausapin yung taong mas kilala pa si Lynn kaysa sa akin. Kaya nilolok ko na ang pride ko at ginawa ko kung anong kailangan kong gawin. Sino to? Sagot niya na may halong inis. Ma, ako to si Ben. Pwede po ba tayong mag-usap? Tanong ko. Narinig kong nagklik ang dila niya sa inis. Nagsusulat ako ng tseke. Pero kung mapilit ka at kung importante, sige. Anong gusto mong pag-usapan natin, Benjamin? Sabi niya na tila wala siyang interes. Tungkol po kay Lynn, ma. Kumikilos po kasi siya ng kakaiba. Gusto ko lang po malaman kung meron ho kayong ide. Bigla niyang pinutol yung pagsasalita ko. Hindi ko makuha yung punto mo, Benjamin. Sabihin mo sa akin kung ano ba talaga. Tanong niya. Para bang makikita ko siyang nakatayo dun sa manipis na sweater at slacks niya na nagtatapik ng kanya mga kuko sa mesa na parang nagmamadali. Gusto ko lang pong tanungin kung may napapansin po ba kayong kakaibang pag-uugali ni Lynn o posibleng mga mental issues. Tanong ko. Merong mahaba at hindi komportabling pag-post na hindi ko malaman kung nag-iisip lang ba siya o may iba pang dahilan. Pagkatapos ng ilang segundo, nagsalita siya. Hindi ko alam kung ano nakain mo, Benjamin. Pero kung ano man yan, hindi ako natutuwa. May mga gawain pa ako na kailangan kong asikasuhin. Kaya kung, ma, hindi biro to. Nag-aalala ako sa mental na kalusugan ni Lynn. Hindi ko maintindihan yung mga kinikilos niya. Sobra ako nag-aalala para sa kanya at bilang ina niya. Alam ko mag-aalala ka rin. Sabi ko, halata na yung inis sa boses ko. Kung talaga nag-aalala ka, inire-recommend ako na kumonsulta ka sa mga profesional. Hindi ko alam kung anong inaasahan mo sa akin. Alam kong papatayin niya na yung tawag, kaya pinilit kong patagalin yung usapan. Meron akong pakiramdam na meron siyang alam sa nangyayari at ayaw niyang sabihin. Please, Benjamin. Kung hindi para sa akin, gawin mo to para kay Lynn. Narinig ko na parang nagbago ang paghinga niya. Ramdam ko din yung inig ng boses niya. Ma, anong ibig mong... Sinimulan kong itanong. Benjamin, hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa'yo. Ang tanging payo ko ay maghanap ka ng profesional na tulong. Huwag ka na ulit tatawag sa akin. Paalam. Sinubukan ko pa siyang tawagin pero pinatay na niya yung tawag. Sinubukan kong unawain ang tawag at ang pagtaggi niyang tulungan ako. Kahit hindi niya ako gusto, bakit hindi niya gustong tulungan yung sarili niyang anak? Hindi ko maintindihan. Paulit-ulit kong binalikan ang pag-uusap namin at desperado akong hanapin ang mga bagay na nakaligtaan ko. Pagkaraan ng ilang minutong pag-isip, halos sumuko na ako. Hanggang sa maalala ko ang huli niyang sinabi sa akin. Humanap ka ng profesional na tulong. Sinabi niya yun na
may pagkaseryoso. Nag-a-assume lang siguro ako pero hindi. Sigurado akong bahagyang nagbago ang tono ng kanyang boses nung sinabi niya yun. Para bang napakahalaga ng mga salitang yun. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Inisip ko na ang tinutukoy niya yung mga doktor. Pero baka may tinutukoy siyang iba. Isang tao na sa kung anong dahilan, hindi niya kayang banggitin ng direkta. O baka desperado na lang talaga ako. Hinintay ko makauwi si Chris. At pagkatapos ng napakahaba at nakakapagod na pag-uusap sa kanya at kay Rebecca, nakumbinsi ko sila na talagang kailangan ni Lynn ng psychiatric na tulong. Hindi ko sinabi sa kanila ang lahat. Hindi pa ako handa magpaliwanag. Pero sinabi ko sa kanila ang huling pagkikita namin ni Lynn. Kung paano siya nagtago sa banyo at sumisilip sa akin mula sa aparador. Halata sa mukha nila yung gulat pero buti na lang at naniwala sila. Gusto rin nilang tulungan siya. Gayunpaman, hindi nila inisip kung ganun nito ako seryoso. Medyo kakaiba oo pero hindi delikado. Patuloy lang nilang sinasabi na baka nagpapatawa lang si Lynn ng kakaibang biro. Baka content sa Facebook? Sabi ni Rebecca. Sinabi ni Chris na wala nang pulis na dapat ma-involve dito. Sa halip, nagalok siya na samahan ako at agad akong pumayag. Pinaliwanag niya ang mahinahon na pakikipag-usap para kusa siyang sumama sa amin. Iyon ang pinakamagandang solusyon. Sumangayon naman ako sa suggestion niya. At least hindi na ako pupunta sa bahay ng mag-isa. Pumunta kami ngayong umaga. Pagkatapos ng almusal, wala din akong balak pumunta sa gabi syempre. Nang pumarada kami, nagsimula nang umikot yung sikmura ko. Wala yung kotse niya. Pero hindi pa rin ako naging kampante. Bukas ang pinto sa harapan. At sa isang iglap, inakala kong makikita namin ang kanyang mga mata na nakatitig mula sa siwang. Nanginginig ako at nagsisimula ng pagpawisan. Hinintay niya akong buksan ang pinto. Yung mga kamay niya nasa bulsa lang na parang naglalakad lang siya sa mall. Nainggit ako sa kanyang pagiging ignorante. Itinulak ko ang pinto at agad na sinulubong ng amoy na nabubulok na bagay. Namoy din yun ni Chris. At pumasok sa bahay na nakunot ang ilong. Ano bang ginagamit yung panglinis ng sahig dito? Tae? Bulong ni Chris. Manahimik ka. Sabi ko, ang mga mata ko ay palipat-lipat ng tingin para hanapin si Lynn. Napakatahimik ng bahay at madilim kahit 10:00 pa lang ng umaga. Nakasara na mahigpit ang mga kortina. Kahit konting sinag ng araw, walang pumapasok. Kung hindi ko lang iniwan tong bahay nung nakaraang 2 araw, iisipin kong abandonado na to. Iniikot namin ang bawat kwarto. Maingat at tinitignan ang bawat sulok na pwedeng pagtaguan niya. Paminsan-minsan, tinatawag ang kanyang pangalan. Teka, bakit ka ba naghahanap sa ilalim ng sofa? Tanong ni Chris kalaunan. Asawa mo hinahanap natin, di ba? Hindi daga. Tinitigan niya ako na para akong isang tanga. Umakyat na lang tayo. Bulong ko. Napalunok siya at tumiling pero sumunod pa din paakyat para tignan ang banyo at mga spare bedroom. Sa pag-akyat, naramdaman ko ang pagdurog ng mga sapatos ko sa mga piraso ng salamin na tila nagkalat sa mga hakbang. Napansin kong basag ang isa sa mga wedding portrait namin ni Lynn na nakasabit sa dingding sa tabi ng hagdanan. Nakasabit ng tabingi ang frame at nawala na ang lahat ng salamin.
Tinignan ko ang larawan at nakaramdam ng bigat sa aking lalamunan. Kinuha namin yung litrato na yun pagkatapos naming umalis sa simbahan. Matapos naming sabihin ang aming mga sumpa. Napakaganda niya sa kanyang puting gown. Tinitignan ko ang maganda niyang muka. Hindi ko inisip na darating ang araw na magiging sanhi ng takot sa akin yung mga mukha niya. Umakyat kami sa natitirang hagdan at sinuri ang spare bedroom. Ngunit tila hindi ito nagalaw. Nag-aatubili akong pumasok sa banyo. Bumalik ang takot ko mula sa gabing yun. Napansin ni Chris at nagalok siyang pumasok mag-isa. Pero hindi ko siya mapayagang gawin yun. Kaya pumasok kami ng magkasama. Tignan ang aparador at ang shower. Tila hindi nagalaw yung banyo mula nung gabing umalis ako. Wala siya rito, Ben. Bakit hindi ka nalang mag-impake ng ilang damit at subukan bumalik bukas o kaya kung kailan? Sabi ni Chris. Tumango ko at pumasok sa kwarto namin para mag-impake ng ilang mga damit sa isang duffel bag. Nang buksan ko ang aming aparador, nakita ko ang pinagmumulan ng amoy at napaduwal ako. Tinignan niyo ni Chris at bigla siyang namutla. Kinailangan niyang tumayo at malapit sa hagdan para makaiwas sa tanawin at amoy. Nakatitig ako sa aparador. Gulat na gulat sa nakita ko. Nakalagay sa basahan ang mga mata. Mahigit 1 dosena. Maingat na inayos ng pares. Ang ilan ay kasing laki ng 5 piso. Habang iba naman ay kasing liit ng holin. Tinitigan ko ang mga mata na kanyang nakolekta mula sa maliit na hayop at nagtataka kung paano niya nakuha yung mga yun. Akala ko wala na akong makikitang higit sa pagka-addict sa pangolekta ng bag tulad ni Rebecca. Pero walang hiya. Nangongolekta yung asawa ng mga mata. Sabi ni Chris habang naduduwal. Ben, alis na tayo. Sigaw niya mula sa pasilyo. Nalulula na ako. Oo, saglit. Sagot ko. Kinuha ko ang duffel bag at isinara ang pinto ng aparador. Lumabas ako ng kwarto at malalim na huminga. Nalalasahan ko yung bulok sa aking dila at hindi ko mapigilang maduwal. Sino naglalagay ng mga mata sa aparador ng ganun? Bulong ni Chris. Sinasabi ko na sa'yo. Kailangan niya ng tulong. Ben, hindi niya kailangan ng tulong. Ang kailangan niya si Jesus. Sagot niya. Alis na ba tayo o ano? Hindi ko na kayang tiisin yung amo. Napatigil siya sa pagsasalita at biglang lumaki ang mga mata niya. Hindi na ako nagtanong kung bakit. Alam ko na yun. May nakamasid sa akin at hindi ko iniisip na yun ang mga mata sa loob ng aparador. Lumingon ako. Dahan-dahan, iniikot ang aking tingin sa buong kwarto. Diyos ko. Bulong ko. Nang sa wakas ay nakita ko ang hindi namin napansin. Sa ilalim ng kama. Nakahiga siya patagilid. Nakatitig sa amin na parang isang batang sabik sa Pasko. Hawak niya ang kanyang kamay sa ilalim ng kanyang baba. At nanginginig ito sa sobrang sabik. Ngayon na alam niya na nakita na siya. Narinig ko ang mahina niyang tunog na parang sinisinok ang kanyang lalamunan. Na para bang sobrang saya niya. Nakakilabot yun. Sa madaling salita, malalaki ang kanyang mga mata. At ang kanyang ngiti. Sobrang lapad. Buong pagkatao ko ay nagsasabing tumakbo ko. Pero pinilit kong pigilan yun. Siya pa rin ang asawa ko. Kahit gaano pa siya nakakatakot, kailangan ko siyang tulungan. Lynn? Sabi ko na marahan.
Hindi siya sumagot. Pero bahagya niyang iniyuko ang kanyang ulo ng 2 beses na parang tumatango. Mahal, gusto ko lang tumulong, okay? Pwede mo ba? Pwede mo ba akong hayaan na gawin yun? Tanong ko. Isang hakbang lang ang tinuloy ko. Lumapit ako sa kanya na para siyang mapanganib na hayop. Mahal kita, Lynn. Sabi ko ng marahan. Lumapit ako ng isa pang hakbang. Bahagyang lumabas ang isang ungol mula sa kanyang bukang-buka na bibig. At kinailangan kong pigilan ang sarili kong tumakbo. Nagsisimula na makinig ang kanyang mga balikat. At lumaki ang kanyang mga mata na parang mga platito. Lumuhod ako para mas makita ko pa siya na mas maayos. At agad kong napansin ang dugo. Punong-puno ng dugo ang kanyang mga kamay. Lalo pang nanginig ang mga ito habang lalo akong lumalapit. Na para bang hindi niya na makontrol ang sarili niya. Lynn, masakit ba? Tumudugo ka? Sabi ko. Muli siyang tumango. At ang kanyang dumudugong kamay ay gumalaw pataas baba na parang tumutugtog ng isang hindi nakikitang piano. Paminsan-minsan ay humahagot sa kanyang baba. Nagiiwan ng mga bakas ng dugo sa kanyang balat. Gusto ko nang umurong dahil sa takot. Ang amoy na nagmumula sa kanya ay napakarumi. Ramdam ko ang pagsusuka na umaakit sa aking lalamunan. Ang kanyang mga labi ay tuyot. Manipis na at tumatagas ang dugo sa pagitan ng mga bitak. Alam kong hindi siya lalabas ng kusa, pero ayoko siyang iwan sa gantong kalagayan. Lumapit ako sa kanya at lumakas ang tunog ng nanggagaling sa kanya lalamunan. Nanginginig ang kanya mga kamay at kumukurba ang mga daliri. Doon ko na nakita ang dugo na tumatagas mula sa pagitan ng kanya mga daliri. Diyos ko, Lynn, ang dami mong dugo. Sabi ko. Inabot ko ang kanyang kamay pero bago ko pa tumahawakan, mabilis na sumugod ng kanyang kamay sa akin. Isang matalim na bagay ang tumama sa aking braso. Napaupo ako sa sahig. Nag-aapoy ang aking braso at nakita ko ang dugo na tumutulo sa sahig. Bumalik ako ng tingin sa kanya ng gulat at nakita kong may baliw ng ngiti sa kanyang mukha. Hawak ang isang malaking piraso ng salamin. Okay ka lang ba dyan? Tanong ni Chris mula sa likuran ko. Bahagya akong inilingon ng aking ulo at tumungo sa kanya. Hawak ang aking braso sa dibdib nang muli kong harapin si Lynn. Nakita ko na lumipat ang kanyang atensyon. Hindi na siya nakatingin sa akin at hindi na rin siya nakangiti. Nakatitig siya sa likuran ko. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na parang isang gutom na leon na nakatitig sa isang maliit na hayop. Nakabukas pa rin ang kanyang bibig pero ito ay nakabaluktot na dahil sa galit. Tumayo ako at nagsimulang umatras pababa. Natatakot ako na alasin ang tingin ko sa kanya. Ang dami mong dugo, Lynn? Tanong ni Chris. Sa oras na lumabas ang mga salita mula sa kanyang bibig, mabilis na sumugod si Lynn mula sa ilalim ng kama. Hawak pa rin ang salamin. Chris, takbo! Bilis! Sigaw ko. Siguro sa sobrang takot niya, hindi siya nakakilos agad. Dahil isang segundo lang ay naramdaman kong bumangga ako sa kanya. Nakatayo pa rin siya sa tuktok ng hagdan. Nakatitig sa nakakilabot na anyo ng aking asawa. Ganap na nakalabas si Lynn mula sa ilalim ng kama at nakatayo na sa pintuan ng kwarto. Ang kanyang mukha ay nakabaluktot sa galit. Ang kanyang buong katawan ay halatang nag-aalab sa gigil.
Ang dugo ay tumutulo sa kanyang mga daliri papunta sa sahig. "Lynn?" sabi ni Chris. Naglalaro ka ba ng taguan?" Inabot ko siya mula sa likod at itinulak papunta pababa ng hagdan. "Bilisan mo, Chris," sabi ko na mahina pero marin. Umakit baba ang ulo ni Lynn ng mabilis para bang kamay ng pusa na figurine at nagsimulang ngumiti. Iniuunat ang kanyang bibig ng sobrang lapad na halos sumabot na ang kanyang baba sa kanyang dibdib. Narinig ko si Chris na bumubulong ng panalangin at pagkatapos ay tumakbo siya pababa ng hagdan. Nakatayo ako sa tuktok ng hagdan. Naipit sa pagmamahal sa isang babae na malinaw na kailangan ng tulong at sa pagnanais na iligtas ang aking sarili. "Gusto ko lang tumulong," sabi ko. Pinipigilan ng luha. Muling natutok sa akin ang kanyang mga mata habang dahan-dahan niyang itinaas ang salamin. Hawak niya to sa harap niya at pagkatapos ay nagsimula siyang tumakbo papunta sa akin. Nakangiti na parang sobra siyang nasisiyahan. Buti na lang at kusang gumalaw ang aking katawan at mabilis akong tumakbo pababa ng hagdan. Hindi ko na alintana ang baitang sa bawat hakbang. Nakarating ako sa harap ng pinto bago ko naramdaman ang pagtalon niya mula sa likod ko. Iniyakap ang kanyang braso sa aking leg. Ang kanyang bukas na bibig malapit sa aking tenga. Kaya narinig ko ang nakakatakot na tunog ng sinok na malapitan. Inalog ko siya pababa at natumba siya sa sahig. Naramdaman ko ang matinding sakit sa aking likod habang bumagsak siya. Pero binuksan ko ang harap na pinto at tumakbo sa aking sasakyan. Nakatayo si Chris sa bakuran. Kausap sa telepono ang mga pulis. Hindi na ako nagsalita. Basta tumakbo na lang ako papunta sa aking sasakyan at pumasok. Sumunod si Chris. Hawak pa rin ang linya ng pulis. Tinitignan ko ang rearview mirror ko. Sigurado akong makikita ko siya ron. Tumatakbo papunta sa amin. Pero hindi siya lumitaw. Diretso akong pumunta sa ER at nagkaroon ako ng 11 tahi sa aking braso. 3 sa aking likod. Maraming tanong ang mga pulis at bumalik sila sa bahay para mag-imbestiga pero syempre, wala na ron si Lynn. Inabisuhan nila ako na tumuloy muna sa kaibigan o kamag-anak at mag-file ng restraining order sa lalong madaling panahon. Pero alam kong walang halaga ang mga yun. Alam ko lang kung bakit. Hinatid ako ni Chris sa bahay nila. Ako naman, pumunta ako sa isang hotel na 1 oras ang layo. Gusto kong ilayo ang sarili ko kay Lynn hanggat maaari. 4 na oras na akong nandito. Akala ko, mahahanap siya ng mga pulis. Baka matulungan pa nila siya pero ngayon, nagdududa na ako. 40 minuto na ang nakalipas. Nakatanggap ako ng text mula sa isang unknown number. 2 salita lang. "Nahanap kita." At may kasamang larawan. Madilim at malabo ang larawan. Pero agad kong nalaman kung ano yun. Walang duda. Mata yun ng aking asawa. Sinimulan kong isulat ito pagkatapos. Hindi ko alam ang gagawin. Mag-isa ako at takot. Hindi ko din maiwasang maramdaman na may nagmamasid sa akin.